araw mga kapatid. Narito po tayo upang talakayin ang ikalawang household topic para sa buwan ng Oktubre na pinamagatang Sin No More o Huwag Nang Magkasala. Sa ating layunin, tulungan po natin ang ating kapatid sa MFC na yakapin ang kultura ng pagkasabi ng katotohanan sa ngalan ng pag-ibig. At para sa ating panghawakan, sagutin natin ang tanong na, naranasan mo na bang maitama ang mapakilos ng Diyos upang magbigay ng mapagmahal na pagtatama sa isang kapatid? Naging mahirap ba ito? At para po sa ating pagpapala, tayo ay namumuhay sa lipunang may tuturing na post-truth o pagkatapos ng katotohanan. Anong kahulugan nito? Inilalarawan dito ang sitwasyon na kung saan ang nararamdaman ay mas nangingibabaw sa katotohanan. Mas may impluwensya ang emosyon at personal na paniniwala sa paglikha ng pampublikong opinyon kaysa mga objektibong katotohanan. Marami ang napaniwala sa pagyakap sa kultura ng tinatawag na political correctness o ang pagsusumikap na hindi makasakit ng damdamin sa halip na paghahari ng pagkamakatwiran ng Diyos ang dapat na umiral. Sin no more o huwag nang magkasala. Ito ay isang malakas at mapagmahal na parilala ng pagpapanumbalik at pagbabago. Ito ang siyang pangunahing nawawala sa ngayon sa simbahang pagtingin ukol sa pagsama. Marami sa ngayon ang tumitingin na lamang sa pagtanggap, pagyakap, at pagsama sa makasalanan nang hindi pinag-uusapan man lang ang kasalanan ng naturang tao. Dahil ito ay makasasakit. Ayaw ng mga taong makasakit ng damdamin. Ngunit, may mas sasakit pa ba sa pagkawala ng sariling kaluluwa? Gusto ng tao na maging mabuti, ngunit ano ba ang mabuti sa kasalanan? Marami sa atin ang nakikita ang pagtatama sa negatibong paraan dahil sa paggamit natin ng makabundong pananaw ukol sa pagtatama. Marami sa atin ang ayaw ng pagtatama dahil nakikita natin ito sa mga anyo ng pagrereklamo, pagbubulyaw, pagpilit, pamumuna, pagpaparamdam sa tao na siya ay may sala o pagmamanipula sa tao upang siya ay magbago. Nakikita natin ito bilang parusa para sa ating maling gawa. Ngunit sinasabi sa atin ng Diyos na ang pagtatama ay hindi patungkol sa lahat ng mga nabanggit. Ayon nga sa Kawikaan 12:1, ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan, ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. Ang tanong, makabubuti ba sa atin kung yayakapin natin ang pamumuhay ng pagsasabi ng katotohanan, bunsod ng pag-ibig? Opo, ito ay makatutulong sa atin upang maging mas mabuting tao. Ito ay gumagabay sa atin sa ating paglalakbay sa ating kristyanong pamumuhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Simple lang ang pamamaraan ni Kristo. Mahalin ang makasalanan, ngunit kamuhian ang kasalanan. Hatulan ang kasalanan at hindi ang makasalanan. Samahan natin ang makasalanan pabalik sa Diyos at huwag ipagpatuloy ang daan tungo sa kapahamakan. Ito ay nangangailangan lamang ng 3 salita. Huwag nang magkasala. Para po sa ating pagbabahaginan, ibahagi ang iyong karanasan patungkol sa pagyakap ng pamumuhay ng pagsasabi ng katotohanan, bunsod ng pag-ibig. At para sa ating pagsulong, tayo ay binibigyang lakas ng Diyos upang siya ay makaulayaw sa sakramento ng kumpisal. Ayusin natin ang ating relasyon sa Kanya at mamuhay ng isang buhay na karapat-dapat na naaayon sa layuning ipinagkaloob sa atin ng Diyos.
At para po sa ating pagbibigay, alam nating lahat na tunay na mapagbigay ang Diyos. At bilang tugon, nawa tayo ay maging mabuting tagapangasiwa sa pamagitan ng pagiging hindi nagbabagong espiritual na tagapagbigay ng ating ikapu. Marami pong salamat. God bless everyone.